Huwag, takbo. Nanay! Rebelding si Eduardo nakapasok sa bilangguan. Sa utos, hulihin siya, patayin sa unang kita. Nasaan ang nanay ko? Sayang ang hininga, mamatay ka. Lakas loob mong suwayin ang tadhana. Dudurugin ko ang buto mo ngayon! Lintik, I-activate ang array. Patayin siya. laban! Lusubin ang kulungan ng langit at mamatay. Dakilang pantas, durugin ang rebelding Diyos na ito. 500 taon na. Naging Buddha ka para lang maging alipin. Tama na. Labanan mo ako. Tigilan mo na ang paglaban sa langit. Delikado ang buhay mo. Hindi nila kinuha ang nanay mo. Ang 3 kaharian ay kulungang nakakandado. Tigilan mo na ang laro. 500 taon na akong Buddha. Halos maging bato ako sa ilalim ng batas ng langit. Hindi kailanman pinarusahan ng nanay mo. Kinaladkad siya sa lampas sa kalangitan. Alam mo ba kung paano makarating doon? Lihim na itinatago ng langit ang lampas sa kalangitan. Ito lang ang alam ko. Ang emperador Thanatos ng mundong ilalim ay si Hector. Hawak niya ang balumbon ng buhay at kamatayan. Maaaring may clue ito tungkol sa nanay mo. Nasira ang selyo ng bundok ng Milokoton. Kumakalat ang kaguluhan. Inilunsad ng langit ang hanay ng pagpaslang sa immortal. Gagamit ito ng 10,000 Diyos para punan ang walang hanggang bangin ng bundok ng Milokoton. 3 araw ka na lang. Babalik ako. Ha. Bata, gawin mong kapani-paniwala. Kaluluwa ko. Hinihila palabas. Ako. Pupunta ako sa 9 Sumero din. Nina Sumero. Eduardo, anong tapang mo? Para nakawin ang balumbon ng buhay at kamatayan. Pinatay mo si Emperador Thanatos. May konsensya ka? Sinisira ang ebidensya sa publiko? Kapag pumapatay ako, hindi ko kailangan ng espada ng iba. Sino pa ang gustong mamatay? Lumapit! Tikman ang kapangyarihan ng espada ng apoy at kulog. Lusog. Pantas! Paliw ka ba? Anong ginagawa mo? Naging Buddha ako sa loob ng 500 taon. Sawa na sa pekeng makalangit na daan. Sumpain ang mga alituntunin ng langit. Eduardo, iniligtas ng nanay mo ang buhay ko noon. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Durugin natin itong pekeng langit hanggang pira-piraso. Salamat, Unggoy. Tigil na. Laban na. Walang takas. Apoy. Barilin ninyo ang 2 taksil na Diyos. Nasunog ang balumbon ng buhay at kamatayan ng impyerno. Nawala na ang ating bakas.
Sasalakayin natin ang lehiyon ng kulog. Ang mga lihim na hindi kayang taglayin ng balumbon ng buhay at kamatayan ay nasa balumbon ng pagkadyos. Agawin natin ang kasamang balumbon at tingnan ang laman nito. Lusob. Buwisit, huli na tayo. Nasunog din ito. Eduardo, ulol, para palayain ang iyong inang nahatulan, ninakaw mo ang mga lihim ng langit at pinatay mo pa si Emperador Thanatos sa impyerno. Sinalakay mo ang langit at sinunog ang balumbon ng pagkadiyos, Taksil. Mamamatay kang walang lipingan. Sino ang nagsimula ng apoy? Hindi ba ikaw? Hehehe, makinig ka, utak ibon. Sabihin mo sa amin ang totoo o iihawin kitang buhay ngayon. Tigilan mo na akong sunugin. Nasusunog na ang mga balahibo ko. Ang langit ang nagsimula ng apoy. Maawa ka sa akin, Panginoong Eduardo. Bakit ako ang sinisi ng langit sa gulo na ito? Gusto ng langit na mabaon na ang katotohanan tungkol sa bundok ng Milocoton. Hindi na bilanggo si Prinsesa Clara dahil nagmahal siya ng isang mortal. Pabalat kwento lang iyon ng langit. May dugong ninuno ang iyong ina. Kaya nitong linisin ang kaguluhan. Sa kabila ng tatlong mundo ay naroroon ang siyam na patong nakawalan. Ito ay mas malaki kaysa sa ating mundo. At lagi itong nagnanais na lamunin tayo. Lagi itong nagnanais na lamunin tayo. Para iligtas ang tatlong mundo, ginamit ni Prinsesa Clara ang kanyang katawan upang isara ang siwang at tiniis ang katiwalian nito araw-araw. Kaya iyon ang lampas sa kalangitan. Oh, puno ng duwag ang langit. Natatakot na lumabas ang katotohanan. Ginamit nila ang mga Diyos bilang buhay na handog. Pinilit nila silang pumasok sa siwang upang pigilan ang kaguluhan. Ubo. At noong hinati ko ang bundok, Lubos kang niloko. Lubos kang niloko. Minarkahan ng langit si Prinsesa Clara bilang taksil at ikinulong sa bundok ng Milocoton. Pagkatapos, niloko kanila upang durugin ang kanyang katawan gamit ang iyong palakol. Bumuhos ang katiwalian at nagdulot ng malakas na lindol. Sa isang iglap, isang madilim na puwersa mula sa kabila hinila siya ng malalim sa kawalan. Nais ng langit na isisi sa iyo ang kasalanan, kaya't hinanap kanila sa lahat ng dako. Ginamit kanila para gawin ang kanilang maruming gawain. Isinakripisyo nila siya upang pigilan ang sakuna at pinanatiling malinis ang kanilang mga kamay. Ang langit ay walang iba kundi isang bahay patayan. Bago kinuha si Prinsesa Clara, isinapanganib niya ang kanyang buhay upang bisitahin ang iyong guro sa bundok ng bukal na Jade. Ano ang nangyari pagkatapos? Ang isang maliit na Diyos tulad ko ay hindi mangahas magtanong. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng alam ko. Pakiusap, pakawalan mo na ako. sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Hindi ko masabi. Siya ay nasa pinakaitaas. Hindi naaapektuhan ng anumang sakuna. Mabilis nila siyang pinatahimik. Eduardo, traitor ka. Pinatay mo si Emperador Thanatos. Sinunog mo ang balumbon ng pagkadyos. At pinatay mo si Silas upang patahimikin siya. Lehiyon ng kulog. Mag-ayos ng hanay at patayin siya. Traitor na Eduardo. Umatay kay Emperador Thanatos. Sinunog ang balumbon ng pagkadyos. Pinatay si Silas para patahimikin. Lehiyon ng kulog. Pumorma at patayin siya. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Pumunta ka sa bundok ng bukal na Jade.
Eduardo, pumanaw na ang guro. Pero ang kanyang kaluluwa lumipad sa isang kawalan. Ikasyam na Sumeru, Realm. Sino ang kumuha ng kaluluwa ng guro? Hindi ko nakita ang kanyang tunay na anyo. Pero pamilyar ang kanyang aura. Narinig kong binanggit nila. Ang selyo ng dakilang kawalan. Templo ng Wuzhuang, teritoryo ni matandang Zheng Yuan. Grabe ang pagkakasunog na iyan, sobrang tumpak at sadyang iniligtas ang selyo. Mukhang ang mga bastos na iyan sa langit ay sadyang inaakit tayo roon. Ginagamit nila ang selyo na ito para akitin tayo roon. Para bitagin tayo sa templo ng Wuzhuang. Kaya, pupunta ba tayo? Dahil inilalagay nila ang patalim sa ating mga kamay, kukunin natin ito mula sa kanila. Tara na. Ikalawang amo. Nandito ka na sa wakas. Ang magkakapatid ng Bundok Plum ay hinuli ng mga demonyo ng Lehiyon ng Kulog. Nakulong sa templo ng Wuzhuang. Ang templo ni Panginoong Zheng Yuan? Kailan pa naging bitayan ng langit ang templo ng Wuzhuang? Tiyak na sinuhulan ng langit ang templo ng Wuzhuang. Nasa ilalim ng puno ng ginseng fruit ang bitayan. Ang ating mga kapatid ay nakapako doon. Naglalaho ang kanilang mga kaluluwa. Ikalawang amo. Kung hindi natin sila ililigtas, huli na ang lahat. Edong, ang templo ng Wuzhuang ay teritoryo ng ninuno ng mga immortal sa lupa. Masyado siyang mapagmataas para sa ganitong gawain. Bakit siya sasawsaw sa ganitong karumihan? Kahit ipatawag ako ni kamatayan, anumang utang na may kinalaman sa aking mga kapatid, kailangan kong singilin. Tara na. Kung hindi ka takot mamatay, Edong, bakit ako uurong? Harapin natin ang mga halimaw ng templo ng Wuzhuang. Huwag gumalaw. Nakatali sa kanilang buhay ang mga sinulid na ito. Putulin ang isa at agad mawawala ang kanilang mga kaluluwa. Matanda, akala ko isa kang gurong naliwanagan. Lumalabas na aso ka rin ng langit. Ano ang inialok sa iyo ng emperador na Jade? Langit? Para bang makapag-utos sa akin ng mga hamak na iyon? Akala mo ba ako ang kanilang aso na ipinadala para isara iyo? Hindi. Nandito ako para buksan ang daanan. Hahaha. Eduardo, dapat ay matagal nang nawasak ang kulungan ng 3 kaharian. Matagal na kitang hinintay. Ang iyong dugo ang tanging susi sa pintuang ito. Ha ha ha. Pang-apat. Sinabi mo na mahina ang hadlang ng bundok ng Milokoton ang tanging pagkakataon ko para iligtas si nanay. Eduardo, para iligtas ang ating mga kapatid, wala akong nagawa. Kung mapapalaya sila, titiisin ko ang walang hanggang kahihiyan. Kahit kailangan kitang hiwain, ganoon na lang. Ha ha ha. Talaga bang akala mo na inililigtas mo sila?
Nanggugulang ka, matanda, ninuno ng mga immortal sa lupa. Ang dakilang santo na minsang sumuway sa langit ay ngayoy sunod-sunurang aso ng langit. Tumahimik ka. Kahit anong gawin ko hindi para sa peking gago na tulad mo ang manghusga. Ikalawang amo. Ang talim na ito ang maghahatid sa iyo sa impyerno. Bantay. Nakipagsabuatan si Eduardo sa kasuklam-suklam na unggoy. Anto, buksan ang portal. Lilinisin ka ng langit ngayon. Mamatay ka. Lahat ang halimaw na ito ay nalugmok sa kadiliman. Kung hindi siya mamamatay, babagsak ang 3 kaharian. Ang matandang iyon ang sumisira sa kanila. Mga bulag na hangal, ginagamit kayo, pero lumalaban pa rin kayo para sa kanya. Pumapatay ng tao ang langit. Ang mga immortal sa lupa ay lumalamon sa kanila. Ganyan ang hustisya sa 3 kaharian. Eduardo, kung gusto tayo patayin ng langit, lalaban tayo hanggang sa lampas sa kalangitan. Saan ka ba pupunta? Kung ang utos ng langit ay humihingi ng sakripisyo, ako mismo ang dudurog nito. Gagawa ako ng sarili kong landas. Matsing! Bantay! Tara na! Eduardo, ang lokolokong lugar na ito ay baligtad. Kung dinaganan ako ng bundok ng 5 elemento ng ganito, Sana, napigilan ko si Buddha ng 1,000,000 taon. pero kung tititig ng matagal, iikot ang ulo. Tumutok, may darating na nilalang. Lumaki, lumaki, lumaki. Eduardo, ang paghahati ng bundok para iligtas ang nanay mo ay nagpabaliw sa iyo? Hinahampas mo ang ulo ko. Hindi pumalya ang talim ko. Ang lugar na ito ang may mali. Batang Chan Sect, hindi nagpadala ang korte ng langit ng kaluluwa ng immortal na gumagala, kundi 2 buhay na pang-akit. Hulihin sila! Ikaw, sutil na taga-orden ng Chan. Noong digmaang Xiangzhou, puno ka na ng mga pakana. Ngayon, pumapasok ka rito kasama ang isang unggoy. Sabihin mo na, ipinadala ka ba ng langit para lipulin ang aking mga kapatid na lumpo, minsan, at para sa lahat? Magkaaway kami ng langit. Ang dugo sa iyong mga ugat ay sa langit. Noong digmaang Xiangzhou, kayong mga mapagmataas na immortal, itinuring ninyong walang halaga ang buhay ng tao. At ngayong bumagsak na kayo, huwag kayong umiyak ng inosente sa akin. Kung ang isang mata dito ay aso ng langit, hiwain ba ng langit ang kanyang dibdib? Anong alagang aso ang nauuwi sa kalahating buhay na tulad niya? Wala akong pakialam kung kaninong alagang aso siya. Walang nakakaligtas sa laso ng langit na pumapatay ng Diyos, maliban kung sarili nilang mabangis na aso. Sino pa kaya?
Ang Diyos ng digmaan ng lehiyon ng kulog noong 10,000 taon, at ngayon natatakot ka. Masyadong marumi ang lason ng langit para sa akin. General Winston, sapat na ba iyon bilang patunay? May tapang ka. Ibinibigay ko sa iyo yan. Ngayon nakikita ko na itinapon din kayo ng langit bilang mga pyesa. Noong digmaang Xiangzhou, ang Orden ng Chan at Orden ng Jie ay magkaaway na walang katapusan. Palagi kong inaakala dadalhin mo ang hinaing na iyon hanggang sa hukay. Anong mga orden? Para sa langit, basura lang tayo kapag natapos na ang ating silbi. Noon, ang lehiyon ng kulog at lehiyon ng apoy ay pinalaya sa lupain ng kawalan. Ang mga halimaw na umaatake sa labas, Lahat sila ay aking mga kapatid na nasawi sa labanan. Ginamit ng langit ang pagkadyos bilang pain at inakit kami dito upang supilin ang lupain ng kawalan. Ang kaguluhan nito ay unti-unting sumira sa amin. Mahigit kalahati ng aking mga kasamahan naging walang isip na mga manikang tanso. Sa huli, wala kaming naging kundi mga itinapon na piyesa. may iba pa bang na-trap dito? Si Alan ay bulag pa ring naglilingkod sa langit. Ang kanyang hukbong vanguard ay patuloy na isinasagawa ang lumang utos na paglipol. Ibinabaling ang kanilang mga espada sa kanilang mga dating kasamahan. General, hukbong vanguard ni Alan nakalusot na. Ang mga tauhan sa outpost ay pinatay lahat. Ang hayop na iyan, hukbong hindi sumusuko, humanda. Impyernong lugar na ito. Langit na sa ilalim natin. Lupa na sa itaas natin. Hindi man lang tayo makalaban ng maayos. Tigilan mo na ang pagsubok na puwersahin ito. Mas maraming magic ang ginagamit mo. Mas mabilis kang kakalawang. Ang mata, pwedeng magsinungaling. Ang hangin, hindi. Matsing, pigilan mo ang iyong kapangyarihan. Ipikit ang mata. Makinig. Ang galing bata. Iyan na ang laban. Ako naman. Hahaha, hindi masama. Batang Chan Sect. Hukbong hindi sumusuko. Formasyon ng hagupit ng kulog. Ipadala ang mga aso ng langit sa impyerno. Ha 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 ha. Ang sarap 10,000 taon. Hindi ko akalain makikipaglaban ako sa isang alagad ng Chan Sect. Nabubuhay sa mga tira ng eliksir ng langit. Pero wag ka munang magdiwang. 10,000 taon ng katiwalian sa lupain ng kawalan. Mamamatay tayo ng dahan-dahan dito, kalaunan. Alam ng langit na bitag ito ng kamatayan. General Winston, alam mo ba kung paano masira ito? Wasakin? Hindi mo makikita ang mga batas dito gamit ang mortal na mata, maliban kung may isang muling lumitaw sa mundong ito. Ang mata ng body na nakakakita sa mga batas ng langit. Sayang. Nawala ang kayamanang iyon 10,000 taon na ang nakaraan. Nakakulong tayo sa dead end. Hindi titigil ang Yin Jiao na iyon sa paghabol sa iyo dahil sa mata na ito, General Winston. Nasa iyo ito, di ba? Namuhay ako sa sarili kong mga patakaran. Wala akong utang na paliwanag sa isang junior. Kung di ka makakahanap ng daan palabas, dito ka manatili at maging butong tanso kasama ko. Tigil mo na ang pagpapanggap. Matandang isa ang mata. Ang kompas ng hukbong vanguard sa labas ay kayang wasakin ang iyong taguan anumang sandali. Kaya mo bang maghintay? Kaya ba ng mga natitira mong kapatid? Bakit kusang nagising ang selyong ito?
Ang selyo ng dakilang kawalan ay natutulog sa loob ng 10,000 taon. Ngunit ang patay na dulo na ito ay gumagalaw sa wakas. Ha 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 ha. Hindi ako pinabayaan ng langit at ang hukbong hindi sumusuko. Ikaw pala, Batang Chansek, dahil pinili ka nito. Pumasok ka at tingnan mo ang kasamaang ginawa ng langit noon gamit ang iyong sariling mga mata. Ah, Ang mata ng matandang Cyclops ay nagtataglay ng isang bagyo ng panahon na 10,000 taon para akong nasa loob ng balumbon ng buhay at kamatayan. Walang banal na kahoy na avatar dito. Ito ay mga alingaw-ngaw ng natitirang pagkahumaling ni General Winston. Natuntun ko ang 1,000 landas at naiwasan ang bawat sakuna. Kaya bakit ang mata mula sa langit na ito ay nagpapakita ng aking hukbong, hindi sumusuko, na napapahamak sa bawat landas. Nakikita ko na. Ha! Bawat hinaharap na nakikita ng mata na ito ay naghahatid sa hukbong hindi sumusuko sa kapahamakan. Sige na nga, sisirain ko ang sumpang sanhi na ito. Mula ngayon, ang hukbong hindi sumusuko ay bulag na ipupusta ang ating mga buhay sa wuwang heaven. Ako mismo ang sisira ng sumpang ito. ah, Ang banal na liwanag na ito, pareho lang. 10,000 taon na ang nakalipas, naputol ang karma sa hamog ng isang walang pangalan na anino. Ikaw yon. Dinukit ang mga mata, naputol ang karma. General Winston, may paggalang ako sa iyo. Naunawaan ko, pero wala akong pakialam sa karma noong 10,000 taon. Nandito lang ako para iligtas si nanay. Ahaha, iyan ang paglaban sa tadhana. At para lang iligtas ang nanay mo, isinakripisyo ko ang aking mga mata at naghintay ng 10,000 taon. Para sa isang baliw na tulad mo na lumalaban sa tadhana, ang mata ng bodi ng karma ay itinago mismo sa ilalim ng ilong ni Alan. Sa bangin ng pagbagsak ng kulog, inukit ng kulog ang mga pader nito sa loob ng 10,000 taon. Kaya ng halimaw na iyon, nahukayin ang bawat pulgada at hindi ito mahanap. Ang selyo ng dakilang kawalan ay gising na ngayon. Tiyak na nabaliw na siya. Puntahan mo at wasakin ang kanyang pugat. ang selyo ng dakilang kawalan. At ang dugong ninuno. Eduardo, alagad ng kalderong Jade, nakapasok ng buhay sa lupain ng kawalan. Winston, ikaw na walang kamatayang matandang bastos. Mas gugustuhin mo pang ibigay ang mata ng body sa sinumpaang kaaway ng Orden kaysa sa sarili mong alagad na minsang lumuhod sa harap mo. Lahat ng puwersa, sumulong. Dalhin ninyo sa akin ang selyo at ang mata ng body. Kunin sila sa pamamagitan ng lahat. Tatlong mata! Nabaliw na siya! Nasa harap ang clone ko, nag-aakit ng apoy. Sige! Hukbong, hindi sumusuko. Makinig sa utos ko. Bumuo. Huwag umatras! Manhid na ang mga binti ko. Tatlong mata? Okay ka lang? Sumabay ka. Magtipid ka.
Eduardo, ang hukbong hindi sumusuko ay pinanatili ang gate para sa iyo. Ibagsak ang hukuman ng langit. Clone? Panlilis? Lagi ka talagang darating dito. Hinati mo ang bundok ng Milokoton para iligtas ako. Ngunit hinila ka nito sa ganitong kapahamakan. Nagsimula ito sa bundok ng Milokoton. Nguwang ang wakas. Ikaw ang naglantad ng larong ito ng tadhana. Ngayon, ikaw lang ang makakaya mong umakyat ng mas mataas at wakasan ito ng minsan at magpakailanman. Gumising ka na. Kulog, humugong. Ako na ang maglalaro ng larong ito. Tatlong mata. Kunin mo. Tapos, aalis na tayo. Hinihintay pa tayo ni matandang Winston. Eduardo, nawala ka na. Nakita mo ang pangitain sa mga mata ni Winston. Hindi ba ang pag-alam ng lahat ay ang maging makapangyarihan sa lahat? Buwisit, minsan ko nang ibinaligtad ang langit. Walang kinalaman ang tadhana diyan. Makinig ka sa akin. Wala na ang pangalan ko sa balumbon ng buhay at kamatayan. Ang pangalan mo ay hindi kailanman na isulat sa altar ng pagkadiyos. Hindi tayo kayang isama ng bitag ng sumpain na langit. Gumising ka na, gago! Victor, bawiin mo ang iyong kapangyarihan. Kung patuloy mo itong gagawin, magiging bato ang iyong kaluluwa. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Wala akong atras. Tatlong mata, nakalimutan mo ba kung sino ako? Galing ako sa bato. Akala mo ba takot ako maging bato? Panoorin mo to. Ha 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 ha.
Huwag kang magtiwala sa iyong nakikita. Kung ang hinaharap kong nakikita ay walang daan pasulong, hindi na ako titingin. Pero buksan mo ang mata mo. Hindi mahawakan ang hinaharap. Ngayon, ang buhay ko. Ang sigla ng lupain ng kawalan ay pag-aari ng 3 kaharian. Izoli mo? Ang lakas ng mata mo. Ngayong nasa iyo na ang kakayahan, sumama ka sa akin para durugin ang bapor na bakal ng mga alipores ng langit. Eksena. Puro walang kwentang tanga ang hanay ninyo. Hindi mo kami mapipigilan. Lahat ng kawal, sundin ang utos ko. Lipulin ang bawat isa sa kanila. Ngayon, makakamit natin ang ating kaluwalhatian. Kami na ang bahala dito. Eduardo, nasa tamang oras ka. Eduardo, tingnan natin kung mahanap mo ang tunay kong anyo sa baliktad na mundong ito. Tatlong mata. Nasaan ang tunay na anyo ng aliping ito? 1,000 talampakan sa silangan. Iyan ang katawan niya. Tumutok ka sa iyong atake. Para sa iba pang basurang makalangit, lilipulin ko sila. Nakikita niya tayo. Lumihis. Umatras. Sila lahat ay baliw! Babalik ako sa 3 kaharian. Hahaha. Kapag natapos ko na ang pagpino sa lupain ng kawalan, ibabalik ng hukuman ng langit ang aking pwesto sa balumbon ng pagkadyos at ilagay muli ako sa hanay ng mga immortal. Hahaha. Eduardo, Victor, sa hatol ng langit, masunog kayo kasama ng lupain ng kawalan. Ha. Ang matanda at sirang katawan ko ay nakagawa ng isang huling pagkakataon. Ang mabuhay sa lahat ng mga milenyo ay sulit. General, Eduardo, inaasa ko ang buhay ng aking mga kapatid sa iyo. Magpahinga ka, General. Hanggat nabubuhay ako, ang bandila ng hukbong hindi sumusuko ay hindi babagsak.
Mabuti. Ngayon, ihahatid ko ang ating mga nahulog na kapatid pa uwi. Isang tunay na lalaki. General Winston, binabati kita. Patuloy na pasulong. Ang ating lupain ay hindi namamatay. Ako, Eduardo, ay nagpapaalam sa iyo, General. Matandang gago. Kahit patay ka, sinisira mo pa rin ang mga plano ko. Ipinagkanulo mo ang langit at nawala ang iyong banal na ranggo. Ngayon ang mga piraso ng iyong buto ay maaari lamang mag-patch ng hadlang kahit ang iyong bangkay ay hindi buo. Iyan ang makukuha ng mga traidor. Hukbong Vanguard, sumunod. Ilagay pa ang kapangyarihan, gilingin ang lupain na naging matandang multo, at si Eduardo kasama nito, maging alikabok. General Winston, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Kawal, kahit nakatutok ang patalim sa leeg natin, ibabagsak natin ang mga demonyo mula sa langit. Patayin! Patayin! Magaling, General Winston. May utang ako sa iyo. Mga kawal, wasakin natin ang kalangitan. Alan, ang iyong oras ay tapos na. Pigilan siya. Formasyon ng gintong kalasag. Gulong ng puot ng langit. Durugin siya. Buksan. Maawa ka, Panginoong Eduardo. Pakiusap, Panginoong Eduardo. Pinagawa ako ng langit. Patawarin mo ang hamak kong buhay. Noong inatake mo si General Winston at ang hukbong hindi sumusuko, naisip mo ba ang apat na salitang iyon? Ang hampas na ito ay hindi para sa Chan sect, hindi para sa langit. Ang hampas na ito ay para sa hukbong hindi sumusuko, para kay General Winston, at papatayin ang isang walang hiya na tulad mo. Wala na si Winston. Tapos na rin ang oras natin. Si Wuwang ang naging resulta.
10 milenyo ang binayad ng mga nauna sa atin para sa lumang pagkahumaling na iyon. Huwag mong sayangin ang iyong banal na dugo, Panginoong Eduardo. Ha ha ha, 10,000 taon na ang lumipas. Hindi na natin maalala ang buwan sa lungsod ng Bukang Liwayway, ang ating tahanan. Hayaan ninyo kaming manatili rito, kasama si General Winston. Palalayain kayo ni Eduardo. Nawa ang iyong pagbagsak sa lungsod ng Bukang Liwayway ay maliwanag ang buwan at mahangin. Yung mga matitigas na hayop, tatandaan ko sila. 3 mata, selyado na ang tarangkahan. Paano tayo lalabas? Tara, punitin natin ang maskara ng susunod na hipokrito. Bantay. May pangalan na ang bata. Ngayon ang ika-20 mong kaarawan, ang iyong seremonya ng pagbibinata. Tingnan mo ang sarili mo, nagmumukmok na parang nawawalang kaluluwa. Mamaya-maya, narito na ang lahat. Tito Yang, Eduardo, nandito kami para sa inuman. Eduardo, pagkatapos ngayong araw, Sa wakas, lalaki ka na. Ha ha ha. Ha ha ha. ang baho ng pawis mo. Ha! Lumayo ka sa akin! Oh, masyado ka nang magaling. Ha 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 ha. Nasaan si nanay? Nasa kusina siya. Nagluluto ng pansit para sa iyong kaarawan. Ilang beses ka na niyang tinawag. Kunin mo na. Bilisan mo. Edong, handa na ang pansit. Ang tagal mo naman. Tatlong mata. Huwag kainin ang pansit na iyan. Gising! Daga kang nagtatago sa anino. Lumabas ka dito. Masdan mong mabuti. Sino ako? Di mo kayang harapin ang tunay mong sarili. Hindi mo man lang maamin iyan. At ikaw, nangangahas kang magsalita? Kaawa-awa.
Kaya ito ay pagsubok kung saan naglalaban ang tunay at peking sarili. Tusukin ang tabing. Alamin ang iyong tunay na sarili. Kaliwa, ang huwad ng kasakiman. Kanan, ang tunay na vektor. Inalis na ni Victor ang kanyang panloob na demonyo. Maliwanag na ang kanyang diwa. Kumpleto na ang kanyang landas. Ang pagtatapon nito ay nagpapakumpleto sa akin? Kaya ako ang tunay na sarili? Tiniis mo ang lahat. Binitawan ang iyong pagkahumaling. At ngayon ay matatag ka. Umakyat sa trono ng lotus. Alamin ang walang hanggang kaligayahan. Ngayon, tinatawag akong tunay ng ilusyong ito at nag-aalok ng perpektong kapayapaan. Ngunit kung isang araw ay tumanggi akong magpakasawa at sumuko at manatiling tapat sa aking sarili, ituturing ba akong ilusyon? At burahin ako, hindi ka tunay na batas ng langit. Ang tunay na paglilinang ay hindi kulungan ng ginhawa. Hindi nito ako pipilitin na ipagkanulo ang aking sarili at sumuko sa kasakiman. Buwang unggoy. Tinatanggihan mo ang biyayang ito at wawasakin ang langit. Ang munting ilusyong ito ay magkukulong sa aking puso at magdidikta ng aking landas? Buong buhay ko akong nagsanay upang panatilihing malaya ang aking puso. Ngayon, wawasakin ko ang sapot ng kasinungalingan at wawasakin ang mga tanikala sa aking puso. Kinoronahan ng langit, pinamumunuan mo ang bundok Plum. Inalagaan mo ang ating pamilya sa loob ng maraming taon at naging tanyag ka sa buong 3 daigdig. Ipinagmamalaki ka namin ng iyong nanay. Ngayon ay nagtayo ka ng sarili mong tahanan, kasama ang magkakapatid ng bundok Plum sa iyong tabi. Ang pamilya nating ligtas at maayos ang pinakamahalaga. Ha ha ha! Binabati kita, Panginoong Eduardo. Panginoong Eduardo, iligtas mo ako. Nagrebelde si Victor. Sinira niya ang palasyo ng dragon at ang impyerno. Ngayon ay may hawak siyang bakal na tungkod. Ginugulo ang buong langit. Inuutusan ka ng Emperador Jade na dakpin agad ang kasuklam-suklam na unggoy. Anak kong mahal, ayaw mo bang manatili rito kasama ni nanay? Huwag mo akong pilitin.
Hindi ka deserve ng mundong ito. Hiwalay. Nakita ni Eduardo ang katotohanan sa panaginip. At sa tingin mo, panalo ka na? Kung hindi sapat sa'yo ang tahimik na buhay sa kanlungan sa tabing ilog, Pagbibigyan ko ang pangarap mong mandirigma, pumunta ka sa korte ng langit. at maging Panginoong Eduardo ng dalisay na kaliwanagan. Ikaw na puppet na balat ng unggoy? Halika at mamatay ka! Yung tatlong gago, ginawa akong pekeng Buddha. At ngayon, hinihila mo pa si tatlong mata dito? Ikaw na peke? Ang lakas mo pala? Isa ka lang puppet sa kamay ng peking Diyos na iyan. Tama na ang usapan. Isang puppet na tulad mo, nangangahas ka pang manginsulto sa akin? Tingnan natin kung ang talim na ito ay kayang durugin ang banal mong anyo. Ngayon, sa wakas, matutupad ang aking hiling. Gagamitin kitang pagsasanay. Him. Ang asong putik na nagtatago sa mga anino. Di makakagawa ng hiwa na ganito kalinis. Hindi rin kaya ng iyong baston. Hahaha. Hahaha. Unggoy, anong klaseng ilusyon ito? Pinunit ng hiwa na iyon ang laman ko, pero hindi ako makaramdam ng kahit kaunting sakit. May mali sa ating mga katawan.
Ganyan din sa iyo. Bihira akong makipaglaban ng totoo sa iyo, makulit na matsing. Kailangan kitang hampasin. Ayaw kong masayang ang dakilang panaginip na ito. Hahaha. Magaling. Panginoong Eduardo ng Dalisay na kaliwanagan. Tumpak ang iniisip ko. Inagaw ng baluktot na mundong ito ang ating pandama. Tiyak na hawak ng balang iyon sa dilim, ang ating tunay na katawan. Pinakulong niya ang mga ito sa luwad. Ang mahinang paghinga sa likod ng kalangitan. Narinig ko ito ng malinaw at malakas. Sundan mo ako. What? Binago ang laman. Ang mga buto ay inihulma sa luwad. Ang huwad na Diyos na iyon sa mga anino ay gustong gamitin ang walang sakit na ilusyong ito upang tunawin ang ating pagmamalaki sa isang bunton ng basurang metal. Gusto niya ang luwad? Ngayon, wawasakin natin ang kanyang huwad na paraisong luwad hanggang pira-piraso. Ha ha ha. Kapag nahugot na ang bulag na talim. Kayong dalawang matigas ang ulo na baliw. Hindi ba sapat ang walang sakit na kaginhawaan? Bakit magpupumilit kayong sumugod sa inyong kamatayan? Ha ha ha. Kung hindi na natin mahawakan ang sakit, ano ang silbi ng duwag na immortalidad na ito? Mga manlalakbay sa tatlong kaharian. Ano ang totoo at ano ang huwad? Kaya ikaw ang bangkay sa balumbon ng pagkadiyos. Pagkatapos ng digmaang banal, ipinatapon ka sa kabila ng mga daigdig upang mamatay. Kailan ninyo namalayan na itong ilusyon ay peke? Iyong ilog kanina. Ang panaginip na nananatili sa puso ko. Ginamit mo ito ng perpekto. Ngunit hindi mo dapat ginamit ang balat ng aking ina. Sapat na ang nakita ko. Hindi ang aking mahika ang pumipigil sa iyo. Ha 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 ha. Tingnan mo, tatlong mata, ang dugo ng buwang na ito. Dumudugo siya at nararamdaman niya ang sakit. Ginawa niya tayong parang mga manikang luwad. Ang katawang laman at dugo ay maaaring patayin. Inalis niya ang pakiramdam sa lahat ng bagay at itinago ang kanyang tunay na anyo sa loob ng katawang ito na nakadarama ng sakit. Dapat itong itago ang daan palabas, ang mahinang bahagi ng daigdig ng kristal. Dahil natuklasan ninyo ito, aalisin ko ang inyong mga kaluluwa. Tingnan natin kung paano ninyo makikita ang kahinaan. Ay, Panginoong Eduardo, dakilang pantas. Patuloy kayong humihingi ng katotohanan. Edi ipapakita ko sa inyo kung ano ang halaga ng inyong mahalagang katotohanan sa lahat. Wala pong kwenta.
Hahaha. Eduardo, Victor, bakit ninyo sisirain ang paraiso? Bakit ninyo kami pinipilit bumalik sa masakit na katotohanan ito? Kita ninyo? Ha, gusto ninyo ito, pero nagpapanggap kayong walang pakialam. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan. Hindi nila gusto ang masakit na katotohanan. Gusto lang nila ang perpektong walang sakit. Ha, mga veterano ng hukbong ekspedisyonaryo ng langit. Patayin ang dalawang baliw na sumira sa paraiso. Protektahan ang inyong pangarap ng walang hanggang buhay. Panginoong Baltazar, protektahan ang ating paraiso. Hahaha, nagpapakita na ang tunay ninyong kulay, pero mga Diyos pa rin ang tawag ninyo sa inyong sarili. Ngayon, babayaran ninyo ang utang na dugo. Ha 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 ha. Akala mo na dahil pinadugo mo ako, ay nangangahulugang natagpuan mo ang kahinaan ko? Ha 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 ha. Siyam na muling pagkabuhay. Muling hubugin ang aking katawan. Ang sakit ay simbolo ng aking kaliwanagan at wala kang alam ng tunay na ligaya. Ang daigdig ng kristal, ipinakulong mo ang bawat kaluluwa sa panaginip na ito ng kaligayahan. Para magamit mo ang kanilang mga kaluluwa upang pakainin ang ninakaw mong katawan. Batang Panginoong Eduardo, sino ang nagsasabing ayaw nila ito? Gusto nila ito, pero nag-aasal silang mas mataas rito. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan ng bawat kaluluwa. Hindi mali ang maghangad. Tinuturuan mo silang iwasan ang kabayaran. Kung ang pagnanasa ay walang katapusang natutupad, bakit pa mag-alala kung ano ang totoo? Ito ang kagandahan ng daigdig ng kristal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking banal na kapangyarihan. Hindi man lang umiiwas ang mga puppet na ito. Huwag mo nang isipin na durugin ang aking palasyo ng langit. Ha 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 ha. Halimaw na kuneho. Pwedeng dumugo ang katawan mo. Pupunitin kita ngayon. O sa akin ako? Ha, Victor, ikaw at si Eduardo ay walang iba kundi dalawang matigas na ulo ng mga baliw. Sa tingin mo ba talaga na ang sakit ay aking kahinaan? Siyam na muling pagkabuhay. Ibalik ang aking tunay na anyo. Ha? Sakit. Ito ang pasakit na pinapasan ko para manatiling gising bilang Diyos. Pero hindi mo alam kung ano ang kaligayahan, lalo na kung ano. Oh?
Nalaman mo. Ha, dito sa kahangahangang daigdig ng kristal, wala kang mararamdamang sakit. Bali ang mga buto mo, durog ang katawan mo, at hindi mo pa alam. Magiging kawalang pakiramdam na basurang metal. At sa kasabikan ng labanan, dudurugin kita ng paunti-unti hanggang maging alabok. Ako ang Diyos ng mundong ito. Edong, lumapit ka kay nanay. Ang yakap ni nanay ay magpapawi ng sakit. Perpeksyong walang kapalit. Ay panlilinlang lang sa sarili na nabubulok sa putik. 3 mata. Nataranta siya. Lalaban siya ng todo. Anyong higante, Puputulin mo ba ang kamay ng nanay mo? huwag mong gamitin ang mukha ng nanay ko. Hindi ka dapat maging kamukha niya. Tatlong mata. Sandali. Uubusin ko ang dugo niya. Si Victor mismo ang pupunit sa iyo ng pira-piraso. Yan na naman, buwisit, laging nagpapagaling ang 8 immortal. Matsing, tuwing nagpapagaling siya, umiikot pabalik ang lotus ng 3 beses. Nakikita ko. Yan ang kahinaan niya. May isa akong strike. I-freeze ang anyo niya minsan. Tama na ang usapan. Hawakan mo siya. Bubunutin ko ang sumpang lotus pedestal. Walang saysay. Dito sa daigdig ng kristal, Ako ang tunay na Diyos. Immortal at walang hanggan. Matsing, sandali lang. Lahat ng lihim sa laman mo. Magpakita kayo. Isuli mo. Ito na lang ang kapayapaan naming mga nawawalang kaluluwa. Ang aming mga katawan ay wala na. Walang labasan. Gumising ka. Hindi ito totoo. Nagkawatak-watak ang aming mga katawan noong una pa. Pakiusap. Huwag mo akong gisingin. Wala nang sakit dito. Pakiusap, huwag mo akong gisingin. Eduardo, hindi ko sila nailigtas. Kaya ikaw ang naging panaginip nila. Kaawa-awa. Sa loob ng 10,000 taon, naging Diyos ako sa isang perpektong kasinungalingan.
Pero kayo gugugol ng inyong mga buhay bilang mga multo sa tunay na mga guho. Ang katawan natin ay nadurog na noong una. Kaya pala hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Gumising ka. Wala sa mga ito ang totoo. Ang katawan namin ay nadurog noong una. Pakiusap. Huwag mo akong gisingin. Hanggat ang saya ay parang totoo. Totoo ba ito o isang ilusyon? Mahalaga ba talaga? Eduardo, Hindi ko sila maililigtas. kaya ako ang naging panaginip nila. Ito lang ang nais ko. Katawa-tawa, kahit ang banal na relikyang ito ay hindi malaman kung ano ang nais mo. Nakakapagtaka. Ayos ka lang. Ay! Ang sakit! Bakit ang sakit ng mga buto ko? Nakaramdam na ulit ako ng sakit. Matsing, kailan ka huling nakaramdam ng sakit? Naumay na ako sa pakiramdam na walang bigat. Parang naglalakad sa papel. Baltasar, sino ang nagbukas ng tarangkahan at hinayaan kang maglaro bilang Diyos sa daigdig ng kristal? Mga dating kaibigan, nagkita ulit. At wala kang sinabi. Ayaw mo sa panaginip na ginawa ko? Huwag gamitin ang dating kaibigan na card. Hindi pa kita nakilala, halimaw na kuneho. Kahit ang banal na relikya ay hindi makita ang nakatagong pagnanasa mo. Hindi ka siya. Hindi ka pa nakapunta sa daigdig ng kristal. Sino ka ba? Ang huling kasinungalingan ng baliw na kuneho ay sinadya para pag-awayin tayo. Alam ko, wala ni isang salita niya ang mapagkakatiwalaan. Kahit sino ang nasa unahan, nandyan si nanay. Sinira mo ang paraiso. Ibalik mo ang aking immortalidad. Eduardo, Victor, Mamamatay kayo sa kakilakilabot na kamatayan. galit sila sa atin, pero kailangan nating magpatuloy. lahat ng pangamba at lungkot. Paano nating malalaman na ang mga sumpang iyon ay hindi lang bangungot ng lugar na ito? Huwag pansinin ang kalokohan ng mga baliw. Tara na! Nakakatakot dito. Nabingi na ako. Hindi ka naman nabingi.
Ang buong daigdig na ito ay tahimik na tahimik. Kunin mo ang aking artifact, ang kalasag ng 6 na kalinisan. Eduardo, huwag kang mawalan ng loob. Anino mo ako. Kung ikaw ang aking anino, bakit mo iniwan ang katawan ko? Umupunit ng dila ang daigdig ng kalinisan. Ang mga salita ay may karma. Nagbaon ka ng napakaraming obsession. Ipinagbawal sila ng batas, kaya nahiwalay ako bilang anino ng karma. Sira ang mga batas dito, mga baluktot na hayop. Ang bato ay nagmula sa chaos, walang karma. Pero dito, ang bawat hagod ay nagiging tinta. Wala ka ring anino? Ha! Langit at lupa ang lumikha sa akin. Bakit ko kailangan ng anino? Paano tayo makakalabas sa lugar na ito? Nasa hukay ng pagkalimot ang sentrong nito. Isang nauna ang sumira dito gamit ang tungkod. 10,000 taon na ang nakalipas. Ang susi ay nasa ilalim. Isang tungkod? Tinulungan ba niya ang mahabang tainga na bandido na makarating sa daigdig ng kristal? Ito ba ang naunang may tungkod? 3 mata, baka may malaking premyo sa hukay na ito. Sasama ka? Sino siya? Ano ang iniwan niya sa ilalim? Blanko ang isip ko. Hindi ko maalala. Pero bilang anino, naaamoy ko ito. Para mabuhay, kailangan nating pumunta doon. Dahil may nauna ng sumira ng daan. Walang dahilan para manatiling bulag. Sundan, sa hukay ng pagkalimot. Eduardo, matagal na. Huwag nang balikan. Hayaan mong masunog. Kung mas maliwanag ang liwanag, mas malalim ang anino. Si Gardo ay nag-aalis ng pisikal na anyo ni Bantay. Kaya yung binasag natin, isang luwad na balat lang? Panlilin lang. Mula pa sa simula, inahabol niya ang anino ni Bantay.
Nahulog ako sa patibong niya. Naputol ang ugat nito. Kung magtatagal pa, mawawala ang kanyang kaluluwa kasama ng anino. Kung mas maliwanag ang ilaw, mas mabilis itong kumalat. Ang anino dito. Sumusunod sa primordial light. Mas malakas na banal na apoy. Lalo lang itong pinapakain. Ginagamit ni Gardo ang lason ng anino para guluhin ang isip mo. Magising ka. Huwag kang padala sa udyok ng pumatay. Paghati ng bundok ng Milokoton, naging matino ka ba? Kailangan nating makuha ang kaluluwa ng bobong aso na ito ASAP. Si Gardo iyon. Ang clairaudient ay pinatay sa Mengjin. Bumagsak siya sa kahariang ito at kumakain ng mga anino ng karma. Naaamoy niya ang bulok na tinta sa hilagang silangan patungo sa hukay ng pagkalimot. Inaakit niya tayo sa hukay. Gusto ba niya tayong lamunin o may patibong ba sa ilalim? Ano naman kung patibong? Nasa hukay pa rin ang tainga ng body. Siya ang may gawa nito. Ngayon, bababa ako doon at gigibain ang buong altar niya. Bantay, bakit ang aking kapangyarihan ay nagpapabilis ng iyong pagkawala? Sino ba talaga ang maililigtas mo? Ina! Bumalik ka. Bumalik? Bakit mo sinasabi sa akin na bumalik? Tumigil ka sa pag-ungol. 3 mata. Tumahimik ka. Kung bibitawan ko ngayon, ano ang mangyayari sa mga namatay sa harap ko? Sila ang responsibilidad ko. Utang ko sa kanila. Dinala mo ang mga patay sa loob ng distalong taon sa akala mo'y pagbabayad sala. Tinanong mo ba kung gusto nila na mabuhay ka ng ganito? Sinasalungat mo ang tadhana, pero inililigtas mo ba sila o inililigtas mo ang sarili mo? Noon pa man, patuloy na sumusulong. Dahil ako ay masyadong natakot na lumingon sa nakaraan. Imposible. May malinaw na daan dito. Ilang beses na tayong umikot-ikot. Pero nagbago na ang bawat daan. Maliban kung may isang tao sa ibang kaharian ang nagbabago ng lupain ayon sa kalooban. Ang bukas na daan ay walang masisilungan. Ang makikitid na lambak ay pabor sa ambus. Sinira mo siya sa Mengjin noon. Ngayon siya ay latigo na nagpapastol ng tupa. Sinasadyang paikutin tayo. Hindi siya titigil. Gusto niya tayong mapagod. Ang lason ng anino ay nagpapadilim ng isip. Inuubos mo ang iyong diwa. Umatras ka. Atras. Umatras ka ulit at mawawala na ang kaluluwa ni Bantay.
Hindi na naman. Sa bundok ng Milokoton, si nanay iyon. Sa templo ng Wuzhuang, ang 6 na magkakapatid ng bundok, Plum, iyon. Hector, Winston, si Baihe, ang aking nakababata at ang aking guro. Ngayon, Si Bantay naman, Palagi kang nag-aatubili. laging makatuwiran, laging pigil. Kaya, bakit laging ganito ang wakas? Sino ba talaga ang maililigtas mo? Ako ang tatayo rito. Ikaw at ang unggoy ang pumuksa kay Bantay. Kunin ang taingga ng body. Tatlong mata. Ang anino mong iyan ay hindi nawala ang tapang ng pamilya Yang. patuloy akong sumusulong dahil masyado akong natatakot lumingon. Panginoong Eduardo, pakiusap. Ingatan ang aking anak. Panginoong Eduardo, iligtas mo ako. Binubulot nila ang aking kaluluwa. Susundan namin si Eduardo hanggang kamatayan. Hindi umaatras si Panginoong Eduardo. Ahaha, ang saya. Pagkatapos ng 10,000 taon, hindi ko pinangarap na makakasama ko sa labanan ang isang junior ng Enlightened Order. Handa na ang pansit. Bakit ang tagal mo? Nanay, saan tayo tatakas? Hatiin ang bundok ng Milokoton. Hahatiin ko ang kalangitan. Kung walang daan ang sinuman, ako ang magiging daan nila. Hindi ko nais lumingon. Hindi dahil natatakot ako. Ang mga ilaw ng di mabilang na tahanan. Ang hindi ako pinayagang umatras kahit isang hakbang. Estilo ng bulag na talim, katahimikan. Isang tanikala, ngunit isang daan. Anggi, Gong nag-ayos ng lahat, ay hindi makakatakas sa aking talim. Iyan ang banal na kapangyarihan. Ngayon, karapat-dapat ka nang lumaban sa tabi ko. Unggoy, tara, sirain natin ang kanyang laro. Tinataboy ng kalaliman ang mga multo. Hindi ka dapat nandito. Hindi ako tinataboy ng kalaliman. Ang dakilang Panginoong Eduardo na itinakwil ang sariling takot sa loob ng 10,000 taon. Natatakot kang aminin iyon. Kahit matapos kang maging Diyos, may mga bagay pa ring lampas sa iyong kapangyarihan. Kaya pinilit ko ang sarili kong huwag matalo. Kung natatalo ako, bibiguin ko ang lahat ng namatay dahil sa akin. Wala na ang iyong pasanin. Kaya oras na para mawala ako. Teka. Bahagi ka ng akin. Hindi ka na natatakot? Pero hindi na ako tatakas. Bumalik ka. Imposible. Sinira ko ang iyong anino. Ang naubos mo lang ay ang aking takot. Ngayon ay akin na ulit ito. Tatlong mata, iyon na ang hayop na ito.
Akala mo ba nanalo ka dahil inamin mo ang iyong mga takot? Hindi sila mawawala. Lagi silang nandyan. Tama, nandito pa rin sila. Pero akin sila. Wala kang karapatan sa kanila. Ibalik mo yan. Ang aura sa ilalim ng hukay na ito. Bakit parang pamilyar ito? Hindi, piraso lang ito. Marami pa sa ilalim. Nakita ko. Ang siyam na antas na Sumero ay hindi hiwalay sa tatlong daigdig. Ngayon naiintindihan ko na. Ang tatlong daigdig ay nakabaon sa ilalim ng buong tore na ito. Lupain ng kawalan, daigdig ng kristal, daigdig ng kalinisan. Daigdig ng kalinisan? Lahat nasa pinakamababang antas. Ang mapa ng bituin sa itaas ay nawasak. May isang tao na ayaw na makita ng susunod na darating ang nasa itaas. Anong nangyari? Bumalik tayo sa pinanggalingan natin. Matapos ang mahabang paghahanap, ang madilim na tainga ay sa wakas narito na. Magaling ang ginawa mo. Alam ko na, sa wakas natagpuan kita. Binabago mo ang espasyo sa daigdig ng kalinisan. Kontrolado lang ni Gardo ang mga anino. Pero ako, tinitiyak kong hindi matatapos ang palabas na ito. Tikman mo ang aking tungkol. Imposible. Ang ora na ito. Ikaw ang anino niya. Anong ibig sabihin mo? Kaya hindi mo alam. Victor, ang katawan mo. Imposible. Isa ito sa mga daya mo. Ako. Ginising ko lang ang nasa loob mo na. Sino ba talaga ako? Bundok ng bulaklak at bunga. Ang kaguluhang ginawa ko sa langit. Ginawa ko ba talaga ang lahat ng iyon? Oo. Paano kung hindi ito ang mga alaala ko? Naisip mo na ba ito? Totoo ang bundok ng bulaklak at bunga. Totoo rin ang kaguluhan sa langit. Ngunit, kanino ang mga karanasang iyon? Sa iyo ba talaga ang lahat ng kaluwalhatiang iyon? Ang anyo ng dakilang pantas. Lasing ang dakilang pantas, prinsesa. Ngunit ang anino na kanyang inihagis ay malinaw na ibang nilalang. Sabi ko lasing siya. Hindi ko alam kung saan ka galing. Hindi ko alam kung ang nakaraan mo ay ang sinasabi ng iba.
Pero ito ang alam ko. Ang isa na, sa piging ng melokoton, palihim na nagtabi ng prutas para sa mga tagapaglingkod, ay ikaw. Isang anino lamang na natatakot tanggapin ang sarili, nangangahas na hamunin ako. Victor, tumayo ka. 3 mata, huwag na. Lahat ng mga alaala sa aking isipan ay maaaring mapunta sa sinuman. Akala ko dati ang pagkadyos ay pagsuko sa pagnanasa. Ngayon naiintindihan ko na. Ang pagtanggi sa sarili, ang tunay na pagkatalo. Ano naman kung anino ka? Ibig bang sabihin nun ay hindi ka na ikaw, sa paningin ko? Pareho kayong unggoy. Kaya ang kinatakutan ko ay hindi kailanman ang tawagin akong peke. Natakot ako. Kahit hindi ko na makikilala ang sarili ko. Tinanggap mong anino ka. Sayang. Hindi kayang maglaman ng karma ang anino. Sino bang kailangan maging totoo? Kahit may 6 pang try na, Victor pa rin ako. Imposible. Isang piraso lang ng putol na anino? Paano nito nagamit ang ganyang kapangyarihan? Sino ang nagsasabing ang anino ay dapat manirahan sa dilim? Kahit isa lang akong anino, ako ang naghasik ng lagim sa langit, at ako ang nagprotekta sa aking mga kapatid. Matsing, oras na guluhin ang dulang anino na ito. Paano mo nagawang sirain ang entablado ko? Kaya mananatili ka rito ng tuluyan. Nagsasagawa ng mga patay na dula magpakailanman. Ang kinakatakutan mo sa iyong puso ay isang talim din sa iyong kamay. Kahit na kumukupas na labi ng ika-6 na anino ako, kaya ko pa ring ibagsak ang peking langit mo. Tumapak ka sa painting ko at magdusa sa impyernong pangpunit ng dila habang buhay. Tatlong mata, 3 hakbang pakaliwa. Sugod, taga. Estilo ng bulag na talim, sari-saring anyo. Imposible. Paano magtitiwala ang isang anino at ang tunay na sarili nito sa isa't isa upang ialay ang kanilang buhay? Dahil hindi mo talaga naunawaan.
Hindi peke ang anino. Ito rin ay isang daan na tinahak ng isang tao. Daan? Akala mo ba, ang pagwasak ng aking entablado ay nagpalaya sa iyo? Binantayan ko ang lugar na ito ng maraming taon. Naghihintay na may makarating dito at maging siya na magbubukas ng dapat manatiling sarado. Ang mga chart ng bituin na ito ay parang mga anino na likha ng liwanag. Nanay, Eduardo, Edong, anino lang ako na nananatili, hindi ang tunay kong anyo. Hindi ito tuktok ng siyam na tiklop na Sumero. Daigdig ng kalinisan, daigdig ng kristal, lupain ng kawalan. Wala sa kanila ang katapusan. Mga refleksyon lamang sila. Ang unang taong nakarating dito, ay dumating ng matagal bago ka. Una, ika-6 na anino. Nakarating ka rin dito, ang unang taong pumasok dito. ID. si Victor. Nang makita ng dakilang pantas ang katotohanan, umakyat pa siya ng mas mataas. Ikaw ang anino ng kanyang naputol na hangaring lumaban, at ang ningas na iniwan niya sa mundong ito. Mula nang una kitang makita, alam ko kung sino ka. Hindi ka siya. Ikaw ay ikaw. Hindi ako naging piyon na itatapon ng sino man. Ako ang ningas. nasaan ang tunay mong anyo, nanay? Sabihin mo, saan ka man naroroon, lalaslasin ko ang daan papasok. Bumalik ka, Edong. Kung lalo kang aakyat, ang iyong kaluluwa ay magiging abo. Hindi ko ninais na ikaw ang sumagip sa akin. Ang tanging gusto ko ay ang kaligtasan mo. Ha ha ha. Hinihintay na kita. Hindi umuurong si Eduardo. Hinihintay kong buksan mo ang dapat na manatiling nakasara. Hindi, may mali. Mula sa wuwang heaven hanggang sa daigdig ng kalinisan, bawat susi ay perpektong nakapwesto. Kamatayan ni Yao Gongqi, kaluluwa ni Winston, kahit ang yugto ni Zhang Guifang. Hindi natin nilikha ang landas na ito ng mag-isa. May nagpakain sa atin ng bawat tagumpay at inakay tayo hanggang dito. Sinasabi mo bang isinugal natin ang ating buhay at dumanak ng dugo para lang maging mga tau-tauhan sa laro ng iba? Narito na siya. Zhen Yuan. Ikaw ba talaga si Zheng Yuan? O ginagamit mo lang ang kanyang katawan? Mahalaga ba? Mula pa noong unang hampas ng palakol mo sa bundok ng Milokoton, pinili ko na ang bawat hakbang ng iyong landas. Nakarating ka ng ganito kalayo. Dapat mo akong pasalamatan. Ang landas na pinili mo para sa atin? Lalaruin ko ang iyong laro. Pero kung paano nating lalakarin ang landas na iyon, hindi ikaw ang magpapasya. Ha? Naglakas loob ka bang magplano laban sa akin? E di tikman ang aking tungkod.